one of the greatest things and greatest events that na nandito tayong lahat, no? We're not only entrepreneurs, kasama tayo sa mga field wherein aspiring tayo, no? Maybe there's a reason kung bakit nandito tayo, no? So siguro yung iba, mga employees sila, and the others, they are, they would like to be in a, let's say, in a franchise company or kung ano pang gusto nyong gawin, no? So para umasenso tayo sa buhay. So what I'm going to talk about right now is all about personal branding. So sino po yung familiar about personal branding? Meron po ba? Okay, all right. So let me start. No, I only have 15 minutes kasi later on meron na akong papakilala sa inyo na a very inspiring person, no? He's one of my mentors. Okay. Kaya rin nandito ako ngayon. So, personal branding. Personal branding is the conscious and intentional effort to perceive a particular person. Ibig sabihin po, pag sinabi mong personal branding, no, ikaw mismo kung paano mo ibebenta yung sarili mo. It does not only involve your skills, even your attitudes, it also involves your experiences sa buhay. Okay? So kung nakikita po ninyo, ayan, no? Ito po ang tatalakayin natin ngayon. So I just want to, gagawin ko na lang, layman's term ko na lang para po maintindihan natin lahat. Okay? So, bakit ba natin kailangan ng personal branding? Why do we need personal branding in our lives? Especially kung nagbi-business ka, bakit mo kailangan yan? No? So first, let's go with personality. Pag sinabing personality, doesn't mean na kailangan maging mabait ka. No? Kailangan, kasi normally, kapag sobrang bait ka, mauuto ka, right? Di ba? So it doesn't mean na kailangan meron kang good personality and great personality. So what I'm talking about personality for personal branding, okay, is the manner kung paano ka makipag-usap sa mga tao. Now, for your personality, let's say ikaw na meron kang positive energy. Every time you go to work, every time you talk to other people, meron kang positive energy. Alam niyo po ba na ang positive energy na yan nakaka-attract sa mga tao? Now, if let's say ako may positive energy and then isa sa inyo nanonood sa inyo na ay si Jeff, same yung niya, same yung ginagawa niya, same yung attitude niya, same kami ng skills, same kami ng experiences. So positive energy, it attracts with another positive energy. Yan po ang personality. Now, let's proceed with vision. Okay, sino po yung mga nakapanood na ng Avengers? Okay, all right. So, isn't it there's one character in Avengers, siya si Vision. So, ano ba ang nakikita ni Vision? For personal branding, whatever achievements that you may have or you may bring on your plate or in the table, no? Dapat yan gawing motivation. Hindi pwedeng marami ka lang achievements. Dapat, lahat ng achievements mong yan, ilagay mo into vision, into your future success in life. No? Hindi pwede yung lang tayo, yung, okay, may mga awards, ganyan-ganyan. Kailangan you put everything into action. That is vision. Next is value. Ayan, napaka-importante po ng value. When I speak of value, hindi po yan sa pera. Okay, hindi porket may pera ako, kaya ko na mag-personal branding, kaya ko na magbayad ng kahit sino just to make myself, pleasing to other people. No. When we speak of value po, marami pong mga kasama yan. In order for you to achieve value, dapat unang-una meron kang mission. Next is, you have to take action. Hindi pwede yung meron kang mission, vision, and then that's it. Okay, sabihin na natin you have a purpose in life, pero ang tanong is, ginagawa mo ba? There's even a saying, sabi nila, you practice what you preach, right? So, kailangan talaga meron tayong value. Okay? Next is, differentiation. When we speak of differentiation, this is what we call parang in Tagalog is, ano bang pagkakaiba mo? Alright. Now, here in our country, and of course, in abroad, marami tayong mga competitors. We have friendly competitors as well. Now, how can we succeed or how can we differentiate ourselves among all those people?
let's say for example, we have 3 candidates. Si candidate A, no, meron siyang fans. Si candidate A, meron siyang audience. May audience siya dyan. Si candidate B, meron siyang another audience. Candidate C, meron siyang another audience. Para-parehas lang, right? So let's say, itong mga candidates na to, they are selling the same products and same goods. So ano ang meron dito niyan? Kung ikaw, if you want to stand out among everyone, you have to be unique. Okay? You have to sell or you have to make it a point na kapag naglabas ka ng mga product and services, they are unique. You need to stand out. Or else, para-parehas lang tayo. Okay? That's what we call differentiation. And then, second to the last is, authenticity. Ano ba ang authenticity? Hindi po yan yung original yung product ko. Hindi po ganun yun. Okay? To tell you the truth, authenticity, this is a very, very long process. Why? Because when we speak of authenticity, it involves yourself. Sabi nga nila, di ba, kapag authentic ka, you are doing what you do best. You are, let's say, yung parang kung ano talaga ang ginagawa mo. That's why sabi ko sa inyo kanina, it's a long process. Kung ano yung mga ginagawa mo before, up until this time, you have to be real. Huwag kang magpanggap. Papakita mo sa social media, napaka-ayos ng buhay mo, and then you tend to brag on everything you do, pero it's the other way around naman pala. So always be authentic. Okay? And second, and last but not the least is commitment. Okay, when we speak of commitment, ayan, every time, let's say you're a business mogul or let's say entrepreneur ka, no? Every single day, you always make it a point na dapat committed ka. Bakit? Because kapag araw-araw kang committed sa gusto mo or sa goal mo, you might not know na merong isang tao dyan na tinitignan ka, ina-idolize ka. So you always have to be committed. And before I end my speech, let me just share one thing with you. No? Actually, I adapted this one with my, with my mentor. So, to me, the titles, the ranks that we have, and the positions that we have, for me, they are the lowest form of leadership. Now, you will ask me, Jeff, ano ba ang highest form of leadership? Kasi boss ako CEO ako. Now, the highest form of leadership is the ability of yourself to influence other people and make an impact to their lives or in their lives. Okay? So, yun lang po. I am Jeff Amurao of Aquaskin Philippines. Ayan. So, good morning, good afternoon, good evening mga boss. Ayan. Sino rito nanonood ng RDR Talks? Ayan. May nakapanood ba? Ay, meron pala May mga pala tayo dito, mga avid watchers ng RDR Talks. By the way, para ho sa mga hindi nakakakilala, I am Raymond de los Reyes. They also call me Boss RDR sa aking pong mga contents at sa ating pong mga show. And I'm a friend, I'm a business partner, and I'm also a student and a mentor. No? So, all-in-one na po tayo. No? So, ginawa po namin yung RDR Talks last year with a vision na ang gusto ko sanang matutunan ng mas maraming tao kung ano ba talaga yung struggles at kung paano ba talaga magiging successful yung mga business owners. Especially, gusto ko makapag-provide ng impact sa mga kagaya ninyo na mga startups. So dahil nandito po tayo sa Philippine SME Business Expo, it's called Small Medium Enterprises, SME. Tayo yon. Kayo yung target market ko. Kayo yung gusto kong manood ng mga videos ko na makakapag-provide ng value sa inyo at makakapag-impact din sa bulsa ninyo. Okay ba yon? Okay ba yon? Alright. So, ngayon, pag-usapan natin. Sa lahat ng in-interview mo, Boss RDR, marami hong nagtatanong sa akin ito Ang dami-dami nyo ng in-interview ng mga successful na mga negosyante. Ano ba yung common sa kanila? Yun yung pag-usapan po natin. Kasi alam ko, kaya ka nandito, matagal ka nang naghahanap ng success sa buhay mo.
I mean, up to until now, ang dami mo nang inattempt, trinay na negosyo. Have you succeeded? If not, there's a problem. And the problem may be yung sasabihin ko sa inyo ngayon. Alright? So gusto kong maintindihan ninyo that there is this thin line na naghihiwalay doon sa successful na negosyante at doon sa unsuccessful na negosyante. So, corny man, itatanong ko sa inyo, sino rito gusto yumaman? Taas ang kamay. Yung ayaw, yung hindi nagtaas ng kamay, hindi yayaman. Uulitin ko yung tanong. Sino rito gusto yumaman? Open-minded ba kayo? Hindi networking to, ha? Okay. Just to, lighten up the things, no? Alam ko marami na kayo napakinggan kanina, na-motivate kayo, na-inspire kayo. Ang dami kayo natutunan. Galing. And you've been attending these kinds of events several times already. And you've been searching for ano ba talaga ang sikreto bilang negosyante, Boss RDR? Ano ba yung common sa kanilang lahat? Yun po yung pag-uusapan natin dito. Okay ba sa inyo? Pag sinabi ko sa inyo tong sikreto na to, it can impact your business from this day on, maybe next month, maybe few months from now, or maybe few years from now, you will definitely go back to me, or you will comment to one of my contents saying, Boss RDR, maraming salamat. Naging successful yung itinuro mo. Okay ba? Okay ba yon? Yun nga lang, explain natin to by next year na ho. Maraming salamat. God bless po. Hindi, joke lang. Okay. So ngayon, pag-usapan na ho natin, ano ba yung common sa kanilang lahat? Ng successful na negosyante sa process nila ng negosyo. Always remember that ang negosyo po, marami po yang sangay. Ibig sabihin, kaya mahirap maging successful na negosyante, marami pong elemento, maraming factors, maraming given. Para may breakdown natin, para mas madali nyo pong maintindihan paano ba talaga ako yayaman, i-dissect po natin. Ang negosyo po, initially, pag tinignan mo siya, meron niyang tinatawag natin na operation. Everybody say operation. Operation. Hindi po ito yung sa ospital na ooperahan kayo, ha? Operation. Ibig sabihin, part po ng operation, under ng operation, is yung mga tauhan mo, yung human resource ng kumpanya mo. Part po ng operation, yung working hours or yung business hours ng negosyo ninyo. That's part of the operation, para lang ho klaro. Part din po ng operation, yung day in, day out ng mga tauhan mo, HR, kasama po yan sa operation. Marami kasing mga negosyante, ang nag-umpisa sila magnegosyo, majority ng inaakala nila, magiging successful sila, kapag ka maganda yung physical store nila. Kapag ka ginastosan. Kaya maraming mga gustong magnegosyo, hindi makapag-umpisa. Bakit? Ang tingin nila, ano lang lagi kulang? Kapital. Kasi wala akong pampatayo ng magandang tindahan. Wala akong panglagay sa magandang location. That is part of the operation. Well, mind you, sa operational side ng business, may factors po talaga dyan para maging successful ka. Pero hindi yan yung common dun sa mga successful na negosyanteng na interview ko. Sasabihin ko po sa inyo ngayon, yung sikreto. Operation, yes, kailangan master mo yan, kailangan alam mo yan. Kaya napaka-importante ng mga ganitong expo na natututo tayo, gumagaling tayo. Kasi the first step for you to become successful is what we call learning. Kailangan natututo. Kaya maganda yung ganitong seminar So operation, parte yan ng negosyo. Malaking parte yan. Pero hindi yan ang magbubuo, hindi yan ang magseset sa'yo apart para maging mayaman ka, para maging successful ka. Second part ng negosyo is what we call production. Siyempre, hindi mag-ooperate ang negosyo mo kung wala kang produkto, wala kang serbisyong iaalok. So, importante na sa production ng negosyo ho natin, dapat pinag-aralan po muna natin bago mo ilabas yung produkto na yan.
Marami kasi, pumupunta kayo sa mga ganitong klase ng event, nire-research kayo online, marami kayong mga ginagawang mga feasibility study, pero nakalimutan natin na ano ba talaga yung gusto natin na negosyo sa sarili natin. You will sell the products that you wanted to sell. You will render service that you wanted to serve to other people. Yun po yung essence kaya ka magninegosyo. Hindi yun gagaya ka lang. Ay, maganda yung pagkain na negosyo. Pagkain yata pinakamaganda. Natatandaan nyo dati, way back, no? May mga kasabihan tayo na ang pera nasa pagkain. Tama? Hindi. Ang pera nasa ganito. Ang pera nasa ganito. Ilang taon mo nang hinahanap, nasaan ba kaya talaga yung pera? Sino rito naghahanap pa rin hanggang ngayon? Nasaan ba talaga yung pera? Di ba? So, ibig sabihin, dapat kung mag-uumpisa ka, magpo-produce ka ng produkto, it is something you love. Noong nag-uumpisa po ang RDR Talks, kami ho, yung podcast, yung interview, wala ho naniniwala dyan. Walang naniniwala, may manonood ba niyan? Hindi naman sikat yung mga i-interviewin mo eh. May manonood ba dyan? And true enough, dahil passionate ako dun sa ginagawa ko, kasi hodang may kitain ako o wala, gagawin ko siya. May manood man o wala. True enough, it is the best-selling content for business owners today. So, ibig sabihin, I begin with a passion. Marami nagsasabi sa akin, Boss RDR, ganito, ganyan. Wala naman niya maitutulong sa mga business owners eh. Wala namang manonood niyan eh. Hindi naman kasi sikat yung mga negosyante. Kung gusto mo sumikat, mag-interview ka ng mga artista, yun, sisikat ka. Pero yung mga hindi kilala, hindi mo kayang ipakilala yan. Doon sila nagkamali. Why? Because I am driven with my passion. So, I produce a very good content, a very good show, for each and every one of you na matututo tungkol sa pagyaman, pag-asenso, pagkuha ng mga pangarap nila sa buhay nila. That's part of the production. Sa akin yon. Now, in your case, what product you produce right now? Try to think of it. Is it something that you love to do? It is something that you wanted every day, na kung pagkain yan, kaya mong kainin araw-araw yan, hindi ka magsasawa, na kung serbisyo yan, ikaw ba mismo mag-a-avail niyan? Ikaw ba mismo tatangkilikin mo yung serbisyo mo? Kasi kung ang sagot hindi, nagninegosyo ka lang para sa pera, good news, kaya hindi kayo mayaman. Kaya hindi ka umaasenso. Why? Because being an entrepreneur is a calling na kailangan tanggapin mo sa puso mo that there will be sacrifices, there will be failures, there will be discouragements. There's a lot of rejections na makakasalamuha mo sa buhay mo. So kung hindi mo mamahalin, yung gagawin mo, ang ending niyan, magtatrabaho ka na lang ulit. And worse, sasabihin mo sa sarili mo that you do not deserve to become successful. That's what usually happens. Operational side, importante. Production side ng negosyo, kailangan you know what you are selling. You love what you are selling. Third thing, marketing. You know, marketing and sales is the most important part of the business. Because without money, your business is dead. Ang magge-generate, ang magdadala ng tubo, ng pera, ng pagkakakitaan sa'yo, yung tinatawag natin na benta. Ang ganda nga ng produkto mo. Gustong-gusto mo yung produkto mo. Okay yung operational side ng business. Maayos naman yung mga empleyado mo. Pero parang, wala namang benta. Lugi. Sino na nakaka-experience yan? Kindly raise your hand. Sige na, magtotohanan na tayo dito. Prangkahan na tayo. Tara. Dali. Sino rito nakaka-experience yan? Di ba na-experience natin yan? Na ang ganda naman ng negosyo mong hinayupak ka, pinag-aralan mo yan eh. Tama. Pinagpursigihan mo yan eh. Tapos ngayon walang benta.
Ano na nangyari? Lugi. Tapos sasabihin mo, hindi para sa akin yung pagninegosyo. O talagang hindi talaga para sa'yo. Kasi hindi mo natutunan ano ba sikreto ng marketing tsaka sales. So nowadays, the most relevant process for you to scale up your business is none other than social media. Yan lang ang platform. Yan lang ang platform. Before nauso yung mga advertisements, Facebook ads. Who among you have tried boosting or Facebook ads? Kindly raise your hands. How many of you, yung kinain ni Facebook yung pera nila, si Facebook lang yumaman, ikaw hindi. Taas ang kamay. Tama? Marami dyan, kinakain lang tayo ng ads eh. Why? Because you do not know how to market your business. You do not know how to market your business. Nagigets ninyo? Hindi nyo alam kung paano i-market yung negosyo ninyo. So magkaiba po ang marketing at sales. Gusto kong maunawaan ninyo yan. Magkaiba yan. Marketing is pagpapakilala ng negosyo mo. Pag-introduce sa kanila. Yung iba kasi nag-a-ads kayo, binebentahan nyo na kagad. Pagka direct selling, people hate sales. Everybody say, people hate sales. Sabihin nyo nga, wala silang pakialam sa produkto mo, hindi naman nila kailangan yan eh. Pagkain, marami namang kainan dyan eh. Services, marami namang service provider dyan eh. What makes you different is, ikaw ang makakasagot niyan. Ikaw ang makaka-figure out niyan. Next. Under the marketing, there's what we call sales. Bentahan. May produkto. May iaalok ka na. Eto na, dito nahihirapan yung marami. Because hindi mo kayang i-market yung negosyo mo, kaya mahina yung sales mo. Hindi mo alam yung branding. Kaya kanina importante yung sinabi ni Boss Jeff na importante yung branding, na importante yung personal branding. Importante yun kasi you are your business. Everybody say, you are your business. Ikaw yon. Ikaw yung negosyo mo. Now, ang gusto kong i-highlight sa inyo ngayon dito, ito yung sikreto ng maraming negosyante. Kaya sila naging successful. Base sa mga in-interview ko. Ito yung sikreto. It is what we call after sales. Everybody say after sales. Yan yung nawala na sa maraming negosyante kasi natutunan ninyong mag-advertise. Always remember that data is the new gold. Everybody say, data is the new gold. Sa sitwasyon natin ngayon, yung pangalan, yung contact number, yung email address, yan po ang kayamanan ninyo. So if you want to have a very good after-sales service, is number one, you have to what? Create a data mining process. Kailangan nakukuha nyo yung mga leads. Kailangan may babalikan kayo. Kailangan may ifa-follow up kayo. Kasi wala kang ibang ginawa kundi magbenta. Hindi mo man lang kinamusta yung kliyente mo kung kamusta ba yung ginamit niyang produkto sa'yo o hindi. And you even, wala ka man lang in-exert na effort para i-follow up, tawagan, kamusta yung services, kamusta yung produkto, kamusta po yung kinain ninyo. After sales is more about building relationship to your customer. If you are selling products and if you do not have leads, if you do not have data, pag wala kang babalikan, you are just selling. And selling sustain the business. But after sales, establish the business. Yan ang gusto kong maunawaan ninyo. Secondly, once you gather data, seek for customers' feedback and review. Yun yung hahanapin ninyo. Seek for customers' feedback and review. Yun po ang hanapin ninyo. Kasi at the end of the day, ano ba lasa? Pag sinabihan ka ng hindi masarap yung pagkain mo, huwag kang magdrama. Mag-improve ka. Pag hindi sinabing
pag hindi sinabing hindi masarap yung produkto mo, wag mong awayin sa social media. Ang pangit ng panlasa mo. Wag ganon. Tanggapin mo yon. Pag sinabi hindi maganda yung services ninyo, tanggapin mo yon. Because yung customer ninyo, ang pinakamalaki ninyong asset sa negosyo ninyo, sa kanila manggagaling yung mga feedback at kailangan lagi kang nag-i-improve. And lastly, always create an irresistible offer. Irresistible offer. Yung hindi nila matatanggihan. Dapat may promo ka lagi. Dapat may mga campaigns ka lagi. So that mag-work yung after sales mo. Yan po ang common. Si Jeff Amorao, napakaganda ng after sales niyan. Tatawagan ka pa niyan. Sir, pumuti ka ba? Sir, okay ba yung balat mo? Sa palagay ko naman, oo. Di ba? Ganon. Kailangan may services ka na ganon. But most importantly, bago ko matapos sa speech ko for today, I hope nakapag-provide ako ng value sa inyo. You know, me as a business mentor and as a content creator, your like, your subscribe, your following is okay na ho ako doon. But if you wanted to be featured sa show namin, you are very much welcome. With that, maraming salamat po and God bless po sa inyo.